Napaluha si Guman sa tuwa at paulit-ulit na tumanggo. Nagbim din si Tang Yunfan at sinuot ang singsing sa daliri niya. Nakatanggap sila ng isang sunod-sunod na palakpakan. Tapos nilagyan din ni Guman ng singsing ang daliri ni Tang Yunfan. Hindi umalis si Guning sa entablado, dahil isa rin siyang mahalagang tao sa seremonya ngayon. Muling humawak si Tang Yunfan sa mikropono. At sinabi sa mga panauhin sa bulwagan. Well, hindi lang ngayon ang araw ng kasal namin ng aking asawa, ngunit ito rin ang araw kung kailan opisyal na bumalik sa aming siningning ang aking anak na babae. Pamilya. Sabi ni Tang Yunfan tumingin kay Guning na puno ng pagmamahal ang mga mata. Gayunpaman, ang mga tao sa ilalim ng entablado ay nabigla. Bagamat nagkaroon sila ng ganoong kaisipan, wala sa kanila ang talagang naniwala. Tapos totoo pala. Ang nanay ni Jiang Yutong, si Tang Ziyo, at ang ina ni Tang Ziyo ay natigilan matapos marinig ang nakakagulat na balita. Kung si Guning ay biolohikal na anak ni Tang Yunfan, kailangan nilang talikuran ang ideya ng pagnanakaw kay Leng para lumayo kay Guning. Pag nalaman ni Tang Yunfan na may idea sila, grabe ang parusa nila. Hindi naman mahina si Tang Yunfan. Sumulyap si Shen Xiangfei kay Zhou Guangru sa sandaling ito. Hindi siya pwedeng magselos ngayon kay Zhou Guangru. Parang ang Zhou Guangming ay tiyak na mabibigo sa kompetisyon laban sa Zhou Guangru. Mom, is it? Napabilog ang mata ni Tang Ziyo sa gulat. Siya ay nag-aatubili na isuko ang isang napakahusay na binata. Ziyo, sa tingin ko mas mabuting isuko mo na ang ideya. Hindi natin pwedeng guluhin si Tang Yunfan, takot na sabi ng ina ni Tang Ziyo. Walang intensyon si Jiang Yutong na nakawin si Leng na lumayo sa Guning, kaya hindi niya ito pinansin, ngunit nakaramdam ng pagkadismaya ang kanyang ina. Gayunpaman, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan. Manong, maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng napakaganda at matalinong anak. Nakagawa siya ng napakaraming magagandang tagumpay sa murang edad. Kahit ako, bilang kanyang ama, ay nakakaramdam ng kababaan sa kanya, ngunit ipinagmamalaki ko rin siya. Siya ay nagtatag ng Jade Beauty Jewelry, Alindog, Fenghua Entertainment at iba pa sa kanyang sarili. Hindi namin siya tinulungan. Ayaw ni Tang Yunfan na isipin ng mga tao na umasa si Guning sa pamilyang Tang para itayo ang kanyang business empire. Hindi iyon pinansin ni Guning, ngunit nadama niya ang pagiging maalalahanin ni Tang Yunfan. Hindi maiiwasang isipin ng mga tao na malaki ang naitulong ng pamilyang Tang sa pagguning matapos mabunyag ang koneksyon ng kanyang pamilya sa pamilyang Tang. Kumpara sa Guning, ang pamilyang Tang ay masyadong maimpluwensyang hindi papansinin, at mas narinig ng mga tao ang tungkol sa pamilyang Tang kaysa sa Guning. Dahil napakabata pa ni Guning, mahirap para sa iba na maniwala na kaya niyang maging matagumpay ng mag-isa. Sa pagkakataong iyon, kinailangan ni Tang Yunfan na linawin na si Guning ay isang malayang babae. Kung tutuusin, kung hindi naging napakahusay ni Guning sa kanyang mga kaedad, hindi siya papansinin ng pamilyang Tang. Parang malupit, pero totoo. Idinagdag ni Tang Yunfan, to be honest with you, Ningning has more powerful connections than the Tang family does. Nang marinig iyon, muling nagulat ang mga tao. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman nilang si Guning ay nakakuha ng maraming tulong mula sa kanyang mga koneksyon na ginawa niya noong itinayo niya ang kanyang business empire. Ang Shengxi, Jinlin, at Tang Huang ay lahat ng malalaking korporasyon na may daan-daang bilyong yuan sa mga asset. Bukod pa rito, napakalaki rin ang kita ng dalawang korporasyong pagmamay-ari ng dalawang nakikitang gang sa bansa. Narinig ng mga tao na napanatili ni Guning ang isang magandang relasyon sa dalawang korporasyong pag-aari ng Kiringang at ng Qinggang. Ang hindi nila alam ay may malapit pala talagang relasyon si Guning sa mga pinuno ng dalawang gang. Sa sandaling ito, si Tang Haifeng at sinabing, may kailangan akong lumapit sa inyong lahat ngayon. Bumisita ako sa City Teng bago ang pagdiriwang ng bagong taon, ngunit inatake ako sa puso pagkalabas ko ng airport. Buti na lang at nasa airport din si Ningning, at niligtas niya ang buhay ko. Napansin kong kamukha niya si Yunfan.
Sa mga sumunod na minuto, sinabi ni Tang Haifeng sa lahat kung paano niya nakilala si Guning at kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Sa kabuuan, naging matagumpay na si Guning bago niya nakilala ang mga miyembro ng pamilyang Tang. Pinatunayan nito na may kakayahan siyang patakbuhin ang kanyang negosyo ng mag-isa. Bagamat kakabalik lang ni Ningning sa aming pamilya at halos 19 na taon na kaming wala sa buhay niya, napakahalaga pa rin siya sa aming pamilya. Siya ay may kaparehong karapatan na magmana ng ari-arian ng ating pamilya gaya ng iba pang mga apo. Sabi ni Tang Haifeng. Ang huling pangungusap ang punto. Naniniwala ang maraming tao na hindi mahalaga si Guning sa pamilya Tang dahil hindi siya lumaki kasama ang ibang miyembro ng pamilya, kahit na siya ay biolohikal na anak ni Tang Yunfan. Sa makatuwid, lahat sila ay nagulat pagkatapos marinig ang kakasabi ni Tang Haifeng. Sa kanilang pagtataka, may mataas na posisyon si Guning sa Tang family. Nagulat din si Guman. Bagamat nag-asawa siya sa pamilya Tang, at si Guning ay biolohikal na anak ni Tang Yunfan, wala siyang intensyon na pamanahin ni Guning ang ari-arian ng pamilya Tang. Sa katunayan, ayaw niyang makita si Guning na magmana ng ari-arian ng Tang family, dahil iisipin nito ang mga tao na bumalik sila sa Tang family para sa pera. Sabay-sabay, maraming tao ang lumingon sa pamilya ni Tang Yunhang, lalo na sina Tang Jiayang at Tang Jakay. Walang mga anak si Tang Yunfan, kaya mamanahin ng magkapatid ang ari-arian ng pamilya Tang sa hinaharap. Kahit na binuo ni Tang Yunfan ang Tang Wang ng mag-isa at ang iba pang mga miyembro ng Tang family ay nagkaroon na ng maraming kabahagi dito. Dapat maging miyembro pa rin ng Tang family ang kapalit. Gayunpaman, nagpakita ngayon si Guning, at inanunsyo ni Tang Haifeng na siya rin ay may karapatan sa mana, na nangangahulugan na siya ay makakakuha ng bahagi ng ari-arian ng pamilya Tang. Dahil sa mga nakaraang achievement ni Guning, siya ay mas malamang na mapili bilang heiress ng Tang Huang. Ang magkapatid, sa kabilang banda, ay maaaring mawalan ng kanilang pagkakataon. Habang inaakala ng mga tao na magseselos sina Tang Jiayang at Tang Jakay kay Guning, wala sa kanila ang nagpakita ng kahit anong selos. Sa kabaligtaran, tila nasiyahan sila sa desisyon ng kanilang lolo. Parehong alam nila na si Tang Yunfan ang nagdala kay Tang Huang sa tagumpay, at ang pamilya Tang ay umasa sa kanya para maging napaka-maimpluwensyang ngayon. Higit pa rito, sina Tang Yunfan at Tang Yunhang ay sumusuporta sa isa't isa sa daan bilang malapit na magkapatid. Walang salungatan sa pagitan nila. Gayunpaman, may kabaligtaran ang ideya ng mga nanonood. Hindi nila inakala na si Tang Jiayang at Tang Jakay ay talagang magiging kalmado gaya nila. Ang pamilya Tang ay nagmamay-ari ng daan-daang bilyong yuan sa kayamanan. Kahit na si Guning ay hindi maaaring maging heiress ng Tang family, maaari pa rin siya makakuha ng halos 30 bilyong yuan mula sa ari-arian ng Tang family. Ito ay isang pambihirang mataas na bilang. Bagamat ang lungsod B ay isang maunlad na lungsod na may hindi mabilang na mayayamang tao, nagkaroon pa rin ng malaking gap sa pagitan ng mga karaniwang mayayamang tao at super mayamang tao. At saka, marami pang ordinaryong tao sa City B. Kahit yaong mga panauhing naroroon ngayon ay hindi mayaman. Hindi nagulat si Guning sa desisyon ni Tang Haifeng, at naghanda siya para dito. Salamat, Lolo, sa iyong pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit kailangan kong gumawa ng opisyal na anunsyo ngayon, dito sa harap ng lahat. Handa kong isuko ang karapatan ng pamana ng ari-arian ng Tang family. Nang tapos na si Guning, natigilan ang lahat. Wala sa kanila ang makapaniwala sa kanilang tainga. Hindi pwede. Ibibigay ba niya ang karapatan na magmana ng ari-arian ng Tang family? Hindi ako makapaniwala. Makakakuha siya ng hindi bababa sa 30 billion yuan. Hindi ba siya mahilig sa pera? Sa palagay ko ito ay isang palabas lang para sa mga tagalabas. Nagsimulang talakayin ng mga tao ang mga salita ni Guning. Ang mga miyembro ng Tang family, gayunpaman, ay naniwala kay Guning, dahil alam nila na si Guning ay hindi kulang sa pera. Bukod pa rito, nais nila ring ipakita ang kanilang sinseridad sa pamamagitan ng pagbibigay kay Guning ng karapatan ng mana. Bahala na si Guning kung papayag niyang tanggapin ito o hindi.
Kahit na alam ng mga miyembro ng Tang family na si Guning ay hindi sakam, nagulat pa rin sila nang tinanggihan niya ang ari-arian ng Tang family. Si Guman, sa kabilang banda, ay gumaan ang pakiramdam, dahil ayaw niyang tanggapin ni Guning. Tanging sina Leng Xiaoteng, Gou Yi at Qiao Ya lamang ang nanatiling kalmado. Sa katunayan, ang mga kumpanya ni Guning ay mas kumikita kaysa sa pinaniniwalaan ng iba. Mas pinilit niyang makamit ang anumang gusto niya sa pamamagitan ng pagsusumikap para dito. Alam ni Leng Xiaoteng kung ano ang gagawin ngayon ni Guning, dahil tinulungan niya si Guning na humingi ng tulong sa isang propesyonal na abogado, na isa ring eksklusibong abogado ng Shengxi. Sinuportahan din niya si Guning na tanggihan ang ari-arian ng Tang family. Sa totoo lang, si Leng Xiaoteng alone ay may parehong dami ng asset tulad ng Tang family, at handa siyang ibigay ang kanyang ari-arian kay Guning hanggat gusto niya. Hindi na kailangang pamahalaan ni Guning ang negosyo ng Tang family. Si Leng Xiaoteng mag-isa ay makakamit sa kanyang pangangailangan. Nagulat din si Hao Ran at ang iba pa sa simula, ngunit dinagtagal na laman nila na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae. Siya ay napakayaman na. Bilang karagdagan, siya ay napakabata pa, at may maliwanag na kinabukasan. Naiintindihan ko na marami sa inyo ang maaaring hindi maniwala sa aking mga salita, kaya kumuha ako ng abogado at nag-set up ng kontrata bago. Tunay na walang intensyon si Guning na may bahagi sa ari-arian ng Tang family. Mas pinilit niyang ipaglaban ang gusto niyang mag-isa. At bilang biolohikal na anak ni Tang Yunfan, siya ay makakatanggap ng maraming mahalagang bagay. Hanggat hindi sila masyadong mahal, tatanggapin niya. Ang mga tao sa ilalim ng entablado ay nagulat muli sa sinabi ni Guning. Nagulat sila nang mabalitaan niyang inihanda na niya ang kontrata at isang abogado. Walang nang-ahas na pamuna sa kanya muli. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay naiinggit lang kay Guning. Imposibleng tanggihan nila ang napakaraming kayamanan. Karaniwan na para sa mga biolohikal na kapatid na magkapatid na makipagkompetensya sa isa't isa para sa karapatang magmana. Gayunpaman, magkaiba ang mga miyembro ng Tang family. Ang pamilya Tang ay pinahahalagahan ang pagmamahal sa pamilya kaysa sa pera. Kahit nasakupin ni Guning ang Tang Huang, hindi sila sasang-ayon dito hanggat may kakayahang patakbuhin ito ng mahusay. Naniniwala sila na kayang gawin iyon ni Guning. Ang mga miyembro ng Tang family ay nagulat din sa desisyon ni Guning. Hindi pa nila sinabi kay Guning na gagawin nila ito noon, ngunit naunawaan ni Guning kung ano ang kanilang gagawin at naghanda siya para dito. Alam ni Guning na siya ay sasali sa pamilyang Tang maaga o maaga, kaya kinailangan para sa kanya na maging ganap na handa para sa kanyang kinabukasan. Ningning, hindi mo kailangang gawin iyan, sabi ni Tang Haifeng. Alam niya na si Guning ay adamant. Dahil nakagawa na siya ng kanyang desisyon, walang magbabago sa kanyang isip. Ipinagmamalaki ni Tang Haifeng ang kanyang apo, ngunit medyo nalungkot din. Lolo, mas kilala mo ako kaysa kaninuman, at dapat alam mo na may kakayahang kumita ng malaking pera sa sarili ko. Gusto ko ring umasa sa aking sarili para buuin ang imperyo ng negosyo ko, may determinasyong sabi ni Guning. Totoo na higit na alam ni Tang Haifeng ang negosyo ni Guning kaysa sino man sa Tang family. Mas maraming kumpanya kaysa sa Jade Beauty Jewelry, Charm, at Fenghua Entertainment sa pangalan ni Guning. Si Guning ay nagmamay-ari din ng Xiangyan Antique Store at Cola Ine. Ang pinakakitang kumpanya na pagmamay-ari niya ay ang makukulay na jade provider sa City Teng, na iilan lamang ang nakaalam. Pinalitan niya ang pamilya Wang at naging isa sa 3 pinakamalaking nagdevelop ng raw material sa City Teng. Ang makukulay na jade provider nag-iisa ay nagkaroon ng net worth na 10 bilyong yuan. Ang Jade Beauty Jewelry ay sikat din ngayon, at ang net worth nito ay dapat nasa around 2 billion yuan man lang. Maraming tunay na antike ang inilagay sa Xiangyan Antique Store, at bawat isa sa kanila ay hindi ng milyon-milyong yuan. Bukod pa rito, nag-imbak si Guning ng marami pang tunay na antigo sa kanyang telepathic eye space. Si Cola Ine at Kuzi ay lalong sikat.
Sa loob ng isang buwan, ginawa ni Colaine ang pinakamahusay na benta sa industriya, at maaaring mas mataas pa ang mga sa hinaharap. Si Kuzi ay mas sikat sa kababaihan, at napakadaling kumita ng pera mula sa mga babae, kaya napakalaki ng kita ni Kuzi. Bago nakuha ni Guning si Colaine, mayroon lamang 12 milyong yuan sa mga asset, ngunit lumaki ito at naging malaking kumpanya na mahigit 100 milyong yuan sa mga asset ngayon. Maraming negosyante ang nagsikap na mamuhunan kay Colaine, ngunit tinanggihan ni Guning ang kanilang mga alok. Makikipagtulungan lamang si Guning sa kanila. Naglagay din siya ng isang kondisyon na ang pabrika ng parmasyutiko ay dapat sa kanya. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Nuvalban. Si Ning Chiangkai ang mamamahala niyan. Hindi na nila hinahayaan ang mas maraming tao na malaman ang tungkol sa kapangyarihang magical. Maraming negosyante ang nainas sa mahigpit na kondisyon, pero wala naman silang magagawa. Hindi nang ibabaw ngayon ang Charm at Fenghua Entertainment, ngunit mabilis pa rin sila. Sa kaso iyon, nagtitiwala si Guning na magagawa niyang kumita ng malaking pera na gusto niyang mag-isa. Nagkaroon din siya ng isang pares ng Jade Eyes. Walang iba ang magiging kasing tagumpay niya sa maagang edad. Kung malalaman ni Tang Haifeng ang higit patungkol sa negosyo ni Guning, mas magugulat siya kaysa ngayon. Ang iba sa hall, gayunpaman, ay curious. Nagtaka sila kung ilang kumpanya na ang pagmamayari ni Guning. Gayunpaman, tanging Tang pamilya ang makakaalam ng higit pang mga detalye. Naunawaan ni Howran at ng iba na si Guning ay kasangkot sa maraming industriya, ngunit hindi nagsabi sa kanila ng maraming detalye si Guning. Malinaw na hindi payag si Guning na isa publiko ito. Anong ibig sabihin niya? Walang ideya, pero curious ako dito. I bet that she has more company under her name. She's so unbelievable. Tama. Hindi ako makapaniwala na nagagawa niyang maging napakatagumpay sa gayong kabataang edad. Nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol sa imperyo ng negosyo ni Guning. Bueno, bilang isa sa mga apo ng aming pamilya, isinilang ka upang magkaroon ng karapatan na magmana ng ari-arian ng aming pamilya, sabi ni Tang Haifeng. Alam ko, ngunit handa akong isuko ito, sabi ni Guning sa seryosong tono. Lolo, kailangan ko ring humingi ng pabor sa iyo. Mas gugustuhin kong panatilihin ang aking kasalukuyang pangalan dahil ginamit ko ito sa loob ng halos 19 na taon. At ayaw kong baguhin ito. Nasanay na siya sa kanyang apelyido, at hindi nagustuhan ang pangalan ng pamilya na Tang. Hindi na kailangang isama ako sa rehistro ng pamilya ng pamilyang Tang, ngunit isama ang aking ina. Ginagawa ko iyon para sa isang dahilan, ngunit natatakot ako na hindi ko masabi sa iyo ang lahat ngayon, dagdag ni Guning. Nang marinig iyon, lahat ay natigilan, kabilang ang mga miyembro ng pamilyang Tang. Naiintindihan na mas pinili ni Guning na panatilihin ang kanyang kasalukuyang pangalan dahil ginamit niya ito sa loob ng halos 19 na taon. Gayunpaman, nakakalito na ayaw niyang sumali sa rehistro ng pamilya Tang. Kahit gaano ka-curious ang mga bisitang iyon, hindi nila maitanong iyon bilang mga tagalabas. Para sa mga miyembro ng pamilyang Tang, pinili nilang sumang-ayon kay Guning tungkol doon. Anyway, hindi nito mababago ang katotohanan na siya ang biological na apo ni Tang Haifeng. Mabuti, dahil desisyon mo ito, makikinig kami sa iyo, napabuntong hininga si Tang Haifeng na may pagkabigo. Medyo nasaktan pa rin siya na ayaw sumali ng kanyang biological granddaughter sa kanilang family register. Pagkatapos, si Guning, bilang anak ng bagong kasal, ay kailangang magbigay ng talumpati sa kanyang mga magulang. Tay, papasok ako sa National College Entrance Examination, at ang Capital University ang target ko. Simula ngayon, hindi na ako magkakaroon ng maraming oras para manatili sa iyo, kaya't alagaan mong mabuti ang aking ina. Isa siyang dakilang ina at marami siyang pinagdaanan dahil sa akin. Kung hindi mo tretuhin ng mabuti ang aking ina, ilalayo ko siya sa iyo, sabi ni Guning. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong iyon. Seryosong pangako ni Tang Yunfan. Mahal na mahal niya si Guman,
at imposibleng tretuhin siya ng masama. Ang mga lalaking miyembro ng pamilyang Tang ay pawang tapat sa kanilang mga kapareha. Sina Tang Yunhang at Jiang Lehua ay magkasintahan din. Magaling, may tiwala ako sa iyo, nakangiting sabi ni Guning. Pagkatapos noon, sinabi ni Guning kay Guman, Nay, dapat mo ring alagaan ang iyong sarili at ang aking ama. Lolo, at lahat ng miyembro ng pamilya Tang, hiling ko sa iyo ang lahat ng mabuti. Hanggat pinangangalagaan ni Tang Yunfan at ng iba pang miyembro ng pamilyang si Guman, magpapasalamat si Guning sa kanila at nagmamalasakit din sa kanila. Huwag mo akong alalahanin. Gagawin ko, sabi ni Guman. Sa mga sumunod na minuto, ang bagong kasal na mag-asawa ay kailangang maghain kay Tang Haifeng ng isang tasa ng tsaa. Tinawag ni Guman si Tang Haifeng na ama at binigyan ni Tang Haifeng ang bawat isa sa kanila ng pulang sobra para sa swerte na matapos ang bahagi ng seremonyang ito. Pagkatapos, kailangang iharap ng mga miyembro ng pamilyang Tang ang kanilang mga regalo sa nobya. Lahat sila ay naghanda ng magagandang regalo, at si Guning ang huling nagpakita ng kanyang regalo sa kanyang ina. Kinuha niya ang isang kahon ng alahas at ibinigay ito kay Guman. Ma, Happy Wedding Day! Ito ay isang set ng asol na batong alahas, at pagkasabi niyan, nilinggan ni Guning ang abogado. Lumapit ang abogado, pagkatapos ay binigyan si Guning ng isang folder kasama ng panulat. Ibinigay sila ni Guning kay Guman at sinabing, Nay, ito ang kontrata ng shares transfer. Kapag napirmahan mo na ito, ikaw na ang may-ari ng Kamay Beauty Salon. Nang marinig ng mga tao na nagpadala si Guning ng isang set ng asol na alahas na bato kay Guman, hindi na sila nagulat, dahil napakayaman ni Guning. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang marinig nila na ibibigay ni Guning ang Kamay Beauty Salon kay Guman. Bukod dito, nagulat din sila na ang Kamay Beauty Salon ay pagmamay-ari ni Guning. Parang si Guning talaga ay may mas maraming kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan nang hindi alam ng mga tao ang tungkol dito. Alam ni Guman na ibibigay ni Guning ang Kamay Beauty Salon sa kanya, kaya masaya niyang pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata. Nagsimula na naman itong pag-usapan ng mga tao sa ilalim ng entablado. Hindi pwede. Ang Kamay Beauty Salon ay pag-aari din ni Guning. Jesus, siya ay isang mahuhusay na negosyanteng babae. Kapos ako sa mga salita ngayon. Bueno, dahil si Mrs. Tang ang may-ari ng Kamay Beauty Salon ngayon, maaari tayong mag-apply ng membership para magkaroon ng magandang relasyon kay Mrs. Tang. Magandang ideya yan. Sumasang-ayon ako. Maraming mayayamang asawa ang nag-isip na ito ay isang magandang pagkakataon para magkaroon sila ng magandang relasyon kay Guman, dahil kakasal lang niya sa pamilyang Tang. Dahil sa impluwensya ng pamilyang Tang, ang Kamay Beauty Salon ay makakaakit ng higit pang napakayamang mga mamimili. May intensyon din si Guning na ipaalam sa mga mayayamang asawa at marangal na babae na si Guman na ngayon ang may-ari ng Kamay Beauty Salon. Ito ay isang panalo-panalo para sa lahat. Matapos pirmahan ang kontrata, nagsimula ang party, at nagsimulang magsaya ang lahat. Si Guman ay palaging mabait at banayad kahit na siya ay naging Mrs. Tang, na nag-iwan ng magandang impresyon sa iba. Inakala ng maraming tao na magiging mayabang si Guman kapag nagpakasal siya sa pamilyang Tang, ngunit kabaligtaran ang ginawa niya. Sa katunayan, walang nagustuhan ang mga taong mapagmataas, at walang sino man ang handang pasayahin ang isang mapagmataas na tao maliban sa mga benepisyo. Ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay nanatiling mababang profile, at sila ay magalang sa iba sa lahat ng oras. Hindi mahirap maging kakilala sa kanila, ngunit napakahirap maging kaibigan nila. Ginang. Tang, pwede ko bang malaman ang edad mo? Tanong ng isang marangal na babae kay Guman. Hindi pa sanay si Guman sa titulong Mrs. Tang, kaya medyo nakaramdam siya ng kaba nang tawagin siya ng iba sa ganoong paraan. Tungkol sa kanyang edad. Bagamat alam na ng iba na si Guman ay nasa 40 anyos na ngayon dahil 19 na si Guning ngayong taon, nagulat pa rin sila nang marinig na si Guman ay 39 na. Talaga? Mas bata ka sa totoong edad mo.
Paano mo pinangangalagaan ang iyong balat? Hindi ako makapaniwala na 39 ka na. Ako rin. Wala sa mga mayayamang asawa at marangal na babae ang makapaniwala. Naisip nila na malamang ay may kinalaman ito sa Kamay Beauty Salon o Kuzi, ngunit gusto pa rin nilang marinig ang sagot mula sa bibig ni Guman. Natuwa si Guman na pinupuri siya ng iba. Ngumiti siya at sinabing, ginagamit ko lang ang Kuzi, at gumaganda ang balat ko sa paglipas ng panahon pagkatapos gamitin ito. Hindi niya ina-advertise si Kuzi, ito ay ang katotohanan. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanila na umiinom siya ng mga power crystal ng sabay, dahil sinabihan siya ni Guning na ilihim ito. Ayaw ni Guning na bumaling ang iba sa kanya upang bumili ng mahiwagang kapangyarihan para sa kanilang mga pagpapakita. Dahil ang mahiwagang kapangyarihan ay mas kapaki-pakinabang at makabuluhan upang iligtas ang buhay ng isang tao. Kahit na marami na siyang mahiwagang kapangyarihan ngayon, hindi siya sigurado kung kailan niya ito mauubos, kaya mas pinili niyang gamitin ito para gumawa ng ilang makabuluhang bagay. Si Kuzi lamang ay sapat na upang matugunan ang kanilang pangangailangan na magpaganda. Kahit na si Kuzi ay hindi kasing epektibo ng mahiwagang kapangyarihan, mahusay pa rin ito sa anti-aging. Alam na si Kuzi iyon, ang mga mayayamang asawa at marangal na kababaihan ay hindi makapaghintay ng isang segundo upang subukan ito. Tumanggi silang tumanda, kahit na ito ay hindi mapigilan. Sa kasamaang palad, nasa isang mahalagang party sila ngayon, kaya hindi sila nakaalis. Matatapos ang party ng bandang alas 7 ng gabi, at nagplano silang bumili ng isang set ng Kuzi ngayong gabi. Sa pag-iisip niyan, natuwa sila. Hoy, boss, sabi ni Howran, Panziro at ng iba pa habang naglalakad patungo kay Guning. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euroels 1N platform. Nang marinig ni na Panziro at Howran ang isa't isa na tinatawag si Guning na kanilang boss, natulala sila saglit. Hay, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ay Panziro, nagkita kami sa CTB. Ito ang lahat ng kanyang mga kaibigan, sina Guanbin, Zhou Guangru, Hu Hao at Zhou Yongkang, sabi ni Guning kay Howran at sa iba pa. Pagkatapos, lumingon siya kay Panziro. Lahat sila ay mabubuting kaibigan ko sa aking paaralan. Howran, Moke, Chu Pihan, Qin Zixen, Yu Mixi, Suanya, Anyi at Zhang Tianping. Binati nila ang isa't isa, pagkatapos ay casual na nag-uusap sa isang grupo. Nakatayo sa malayo si Do Yujian at nakaramdam ng inggit sa kanila. Nais niyang maging kaibigan siya ni Guning. Pagkaraan ng ilang sandali, lumakad din ang mga magulang ni Panziro at ang kanyang nakatatandang kapatid papunta kay Guning. Ang nakatatandang kapatid ni Panziro ay halos ganap na gumaling, at nagawa niyang kumilos ng mag-isa, na ikinagulat ng larangan ng medisina ng CTB. Kung hindi sinabi ni Guning kay Panziro na sabihin sa mga doktor na imposibleng malaman nila ang formula ng gamot, hindi tatalikuran ng mga doktor na iyon ang pag-aaral nito. Sinubukan ng maraming ekspertong medikal na alamin kung bakit napakabisa ng gamot, ngunit lahat sila ay nabigo. Miss Gu, laking gulat ko nang marinig na ikaw ang biolohikal na anak ni Lord Tang, sabi ng ama ni Panziro. Well, wala namang pagkakaiba. Ako pa rin, maangin na sabi ni Guning. Wala siyang intensyon na makakuha ng mga benepisyo sa tulong ng impluwensya ng pamilyang Tang. Sa totoo lang, mas gugustuhin niyang ilihim ito, dahil mas maginhawa para sa kanya na patakbuhin ang kanyang negosyo nang hindi masyadong maraming tao ang pumapansin sa kanya. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, madidismaya sina Tang Haifeng at Tang Yunfan, kaya maaari lamang siyang magtakda ng kondisyon na hindi maaaring masangkot ang media. Dahil sa kanyang katanyagan ngayon, magiging viral ito sa loob ng maikling panahon kapag naiulat ng media ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang isang napakayamang pamilya tulad ng pamilyang Tang ay karaniwang nag-iimbite sa media na magpakita sa mga party. Umaasa si Guning na maaaring mas kaunti ang mga taong nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Sumang-ayon si Tang Haifeng kay Guning tungkol doon, dahil naiintindihan niya na ayaw ni Guning na makaakit ng labis na atensyon. Haha,
Tama, sabi ng ama ni Panziro at tumawa. Hinangaan niya ang tiwala na saloobin ni Guning. Naisip kong batiin ka noon, pero napakabisi mo. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong magpasalamat sa iyo ng personal. Iniligtas ni Guning ang buhay ng nakatatandang kapatid ni Panziro. Miss Gu, maraming salamat sa iyong tulong. Sabi ng kuya ni Panziro. Dahil kaibigan ko si Panziro, natutuwa akong tulungan ka. Hindi ito malaking bagay, at maaari nating ihinto ang paksang ito, nakangiting sabi ni Guning. Sige, Miss Gu, kung kailangan mo kami sa hinaharap, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin, sabi ng ama ni Panziro. Bagamat naiintindihan ng ama ni Panziro na hindi masyadong malamang na kailangan ni Guning ang kanyang tulong sa hinaharap, ipinapakita niya sa kanyang saloobin na siya ay pumanig kay Guning. Salamat, at tagay. Ngumiti si Guning, at sabay nilang itinaas ang kanilang salamin. Nang makita ng iba ang pamilya Pan na nakikipag-chat kay Guning na may malawak na ngiti, alam nila na ang pamilya Pan ay may malapit na relasyon sa kanya. Ang mga taong inhang sumali sa party ngayon lahat ay may tiyak na kaugnayan sa pamilyang Tang, ngunit karamihan ay para lamang sa mga imbitasyon. Sa makatuwid, marami sa kanila ang nainggit sa pamilya Pan dahil maaaring magkaroon ng malapit na relasyon ang pamilya Pan kay Guning. Ang pamilya Pan ay hindi nakipag-chat ng matagal kay Guning, at hindi nagtagal ay umalis. Ilang sandali pa, lumapit si Tang Yunrong at ilang kamag-anak ng pamilyang Tang, kasama na si Tang Ziyo at ang kanyang ina, para makipag-chat kay Guning. Lahat sila ay babae. Si Tang Ziyo at ang kanyang ina ay medyo hindi mapalagay na nakaharap kay Guning at si Leng Xiaoteng ngayon. Malinaw na napansin ni Guning na tinalikuran na ni Tang Ziyo ang ideya ng pagnanakaw kay Leng na lumayo sa kanya, kaya hindi siya nagpakita ng anumang hindi pagkagusto kay Tang Ziyo. Dahil sumuko na si Tang Ziyo, hindi na kailangan ng Guning na gumawa ng kalaban. Nagkwentuhan sila ni Guning saglit, tapos naglakad na. Ilang mga kabataang marangal na babae ang dumating para makipag-usap din kay Guning. Ang iba sa kanila ay napakabait, ngunit ang ilan ay patuloy na sumulyap kay Leng Xiaoteng. Nakaramdam ng dismaya si Guning, ngunit walang sinabi, dahil wala silang ginawa, ni sinubukan nilang simulan ang pakikipag-usap sa Leng Xiaoteng. Naakit sila sa Leng Xiaoteng, pero mas natatakot sila sa background ng pamilya ni Guning ngayon. Si Tang Haifeng at ilang senior ay umalis sa party sa kalagitnaan, dahil kailangan nilang magpahinga. Pagkaalis nila sa maikling panahon, may pumasok na hindi gustong bisita sa bulwagan. Siya ay isang napakarilag na babae sa kanyang unang bahagi ng 30s, at bihisan niya ang kanyang sarili sa medyo isang kapansin-pansin na paraan. Kaya naman, hindi maiwasang masulyapan siya ng mga tao nang magpakita siya, pero hindi nila alam na kakapasok lang talaga niya. May daan-daang tao sa bulwagan kung tutuusin. Naglakad ang babae patungo kay Tang Yunfan, ngunit napangiwi si Tang Yunfan sa hindi pagkagusto nang makita siya. Bakit siya nandito? Chairman Tang, bakit hindi ako imbitado sa kasal mo? Dinudurog nito ang puso ko. Sabi nung babae kay Tang Yunfan sabay lakad palapit. Parang may lihim silang relasyon sa isa't isa. Maraming tingin ang bumagsak sa katawan ng babae. At sinadya niyang tumaas ang boses niya nang kausapin niya si Tang Yunfan, kaya naman maraming bisita sa hall ang nakapansin sa kanya at kay Tang Yunfan ngayon. The next second, lumingon sila kay Guman para makita ang reaksyon niya. Nagtiwala at minahal si Guman si Tang Yunfan, kaya hindi siya naghinala sa kanya at nanatiling kalmado. Si Tang Yunfan, gayunpaman, ay nag-aalala na baka may na si Guman. Sinulyapan niya ito, pagkatapos ay medyo lumuwag nang makitang kalmado na siya. Nagtiwala din si Guning kay Tang Yunfan, at naiintindihan niya na pumunta dito ang babaeng ito para manggulo. She wouldn't interfere in it, dahil mas bagay na si Tang Yunfan ang humawak. Gayunpaman, kung ang babae ay nangahas na inisin si Guman, tuturuan siya ni Guning ng leksyon. Sa tingin ko hindi ka dapat imbitahan dahil sa relasyon ng pamilyahan sa pamilyang Tang, sabi ni Tang Yunfan. Pagkarinig nito, hindi naman nagalit ang babae. Tama ka,
Ang pamilyang Tang ay maraming salungatan sa pamilya ng Han sa negosyo, ngunit hindi ito maaaring makaapekto sa ating personal na relasyon. Maraming tao ang hindi nakakaalam ng family background ng babae hanggang ngayon, at lahat sila ay nagulat. Ang pamilya Han ay ang pinakamalaking pamilya sa lungsod Q. Bagamat hindi ito kasing yaman ng pamilyang Tang, maliit lang ang agwat sa pagitan ng yaman at impluwensya ng dalawang pamilya. Si Han Wenling ay ang kilalang Miss Han, na may talento sa pagpapatakbo ng mga negosyo sa pamilya ng Han, at siya ay 34 na ngayon. Bagaman isang babae si Han Wenling, siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Han. At tiyak dahil sa kanyang kahalagahan, hindi pa rin siya kasal. Hindi naman siya pipilitin ng pamilya Han na pakasalan ang lalaking hindi niya mahal, pero nahulog siya sa lalaking hindi niya dapat mahal. Ang lalaki ay Tang Yunfan. Hindi naman lihim na hinangaan ni Han Wenling si Tang Yunfan at matagal na niya itong hinabol pero hindi siya pinansin ni Tang Yunfan. Si Han Wenling at Tang Yunfan ay maraming beses nang naglaban-laban sa negosyo noon, ngunit si Tang Yunfan ang laging panalo pagkatapos malampasan ang mga kahirapan. Sa simula, itinuring lamang ni Han Wenling si Tang Yunfan bilang isang malakas na katunggali, ngunit unti-unti siyang nahulog sa kanya. Marami din admirer si Han Wenling pero Tang Yunfan lang ang inaalala niya. Sa kanyang pagtataka, nagpakasal si Tang Yunfan sa maikling panahon na hindi katanggap-tanggap sa kanyang mga mata. Walang nagsabi sa kanya na ikakasal na si Tang Yunfan. Kanina pa siya nasa abroad kaya na-miss niya ang balitang nag-propose na si Tang Yunfan kay Guman. Sa makatuwid, huli na nang lumipad siya pauwi nang marinig niya ang nakakagulat na balita na ginanap ang kasal ni Tang Yunfan ngayon. Hindi pa nagsimula ang kasal pagdating niya sa CTB, pero kailangan niya ng oras para magbihis dahil hindi siya gaanong kapansin-pansin kaysa sa nobya. Kahit hindi siya mahal ni Tang Yunfan, may pag-asa pa rin siya na baka magbago ang isip niya. Na-curious din siya sa babaeng pinakasalan niya. Nang makita niya ang Guman, kailangan niyang aminin na ang Guman ay mukhang kaakit-akit at maamo. Halatang mahilig lang si Tang Yunfan sa mababait na babae. Miss Han, huwag ka sanang magsalita ng pwedeng magdulot ng hindi pagkakaunawaan dito. Wala akong personal na relasyon sa'yo. Kung nagpunta ka dito para kasama ang aming kaligayahan. Masaya kaming lahat, ngunit natatakot ako na hindi ka maaaring manatili dito kung plano mong guluhin kami, sabi ni Tang Yunfan sa malamig na tono. Chairman Tang, huwag kang masyadong kabahan. Natatakot ka ba na baka hindi maintindihan ng nobya ang relasyon natin? Bahagyang natawa si Han Wenling. Parang naisip niya na nakakatuwa. Pagkatapos noon, ang kanyang paningin ay bumagsak kay Guman, na nagpabagabag kay Guman, ngunit si Han Wenling ay nagpakita ng halatang paghamak. Ang nobya ay talagang napakaganda. Ngunit kumilos na parang duwag. Si Han Wenling ay isang malakas na matagumpay na negosyanteng babae, kaya ang mga ordinaryong tao ay halos hindi maihahambing sa kanya. Si Guman ay isang ordinaryong babae lamang, kaya nakaramdam siya ng stress kapag kaharap si Han Wenling. Si Guning ay nakapikit lamang kay Han Wenling, ngunit walang sinabi. Si Tang Yunfan, gayunpaman, ay pinrotektahan si Guman sa kanyang likuran ng walang pagkaantala, na nakasakit sa damdamin ni Han Wenling. Miss Han, ordinaryong tao lang ang asawa ko. Hindi siya kasing competitive mo. Dahil hindi ka nagpunta dito para ibahagi ang kaligayahan sa amin, dapat kang umalis ngayon, sabi ni Tang Yunfan. Siya ay humahabol sa kanya. Sa katunayan, ginawa ni Tang Yunfan ang lahat para manatiling magalang kay Han Wenling. Kung hindi lang ang araw ng kasal niya ngayon ay naging bayolente siya. Mukha lang siyang maamo at mabait sa kanyang pamilya. Kung may sino mang nang ahas na saktan ang isang taong pinapahalagahan niya, maaari siyang maging agresibo at cold-blooded sa isang iglap. Medyo nasaktan si Han Wenling, ngunit nagpanggap pa rin na maayos sa ibabaw. Chairman Tang, magpahinga ka. Hindi ako lalaban sa'yo. Curious lang ako kung anong klaseng babae ang mapapangasawa mo, at nagulat ako nang malaman kung ordinaryong babae lang ang asawa mo. Hinamak pa rin niya si Guman. Bagamat mahal ni Tang Yunfan ang magiliw at mabait na babae,
Hinamak ni Han Wenling ang ganoong uri ng babae, at isang malakas na babae ito man ay sa panlabas o sa loob. Sa mga mata ni Han Wenling, ang mahihinang kababaihan ay maaari lamang umasa sa mga lalaki upang mabuhay ang kanilang buhay. Hindi niya naisip na ang mga lalaki ay maaasahan, at naniniwala na ang mga babae ay dapat maging malaya. Sinubukan ni Han Wenling na maging isang mahinang babae nang siya ay umibig sa isang lalaki sa kanyang unibersidad. Para maprotektahan ang self-esteem ng lalaki, inilihim niya ang background ng kanyang pamilya. Gayunpaman, inisip ng lalaki na siya ay napakahirap para maging kasintahan, at bumaling sa isang mayamang babae. Nang may hayag niya ang tunay niyang pagkatao, bumalik sa kanya ang walang hiyang lalaki at nakiusap na patawarin siya. Halatang hindi niya ito tatanggapin. Ang hindi kasiya siyang karanasan ay nag-iwan ng peklat sa kanyang puso, at hindi siya umibig muli hanggang sa nakilala niya si Tang Yunfan. Hindi siya umibig kay Tang Yunfan sa unang tingin, ngunit sa paglipas ng panahon. Naisip niya na siya ay isang napakahusay na tao, at naniniwala na maaari silang maging isang perpektong tugma. Sanay na siya sa pagiging malakas, at ayaw niyang pasayahin ang isang lalaki sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahina. Gusto lang niyang maakit ang isang lalaki na may sariling alindog at kakayahan. Gayunpaman, halos 5 taon na silang nakikipagkompetensya sa isa't isa, ngunit nabigo pa rin siyang makuha si Tang Yunfan na bigyan siya ng higit na pansin. Wala akong pakialam kung siya ay matagumpay o hindi basta mahal ko siya, sabi ni Tang Yunfan na may determinasyon. Nang marinig iyon, naantig si Guman, ngunit muling nasaktan si Han Wenling. Magaling. Sa wakas ay nawala ng kontrol si Han Wenling sa kanyang emosyon. Tang Yunfan, nagtataka ako kung bakit ayaw mo sa akin. I don't think your bride has any features that is better than me. Alam mo naman na ako ang tagapagmana ng pamilyang Han, at pwede tayong maging perfect match. Hindi matanggap ni Han Wenling ang katotohanan na hindi siya pinili ni Tang Yunfan kahit na siya ay napakahusay at namumukod-tangi. Ano? Ang tagapagmana ng pamilya Han. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid. Narinig nilang lahat ang tungkol sa pamilyang Han, ngunit hindi marami sa kanila ang Narinig nilang lahat ang tungkol sa pamilyang Han, ngunit hindi marami sa kanila ang nakakaalam na mahal ni Han Wenling si Tang Yunfan. Kahit na mahal ni Han Wenling si Tang Yunfan, hindi ito isang bagay na hindi maintindihan ng mga tao dahil si Tang Yunfan ay gwapo at napakayaman. Gayunpaman, biglang lumitaw si Han Wenling ngayon, kaya medyo nakakagulat. Bakit pipiliin kita dahil sa namumukod-tangi ka? Sabi ni Tang Yunfan na may pagkainip. Miss Han, I think you better live now on your own, or I'll have to tell those bodyguards to send you out. Kung tatanggi pa rin si Han Wenling na umalis ngayon, magiging marahas siya. Ikaw, naduraj ang puso ni Han Wenling. Dahil naging marahas si Tang Yunfan, hindi na kailangang manatili pa rito si Han Wenling. Siya ay isang mapagmataas na babae, at nabubuhay pa rin siya ng maayos kahit na hindi niya makuha ang lalaking gusto niya. Marami sa kanyang mga tagahanga ay isa rin sa 1,000,000. Marami siyang magagandang pagpipilian. Sige, aalis na ako. Tang Yunfan, inaamin ko na gusto kita, pero hindi lang ikaw ang gusto ko. Hindi ako nagkukulang ng mga dekalidad na lalaki sa paligid ko. Sabi ni Han Wenling, saka tumalikod na naglakad palayo. Bagamat parang wala siyang pakialam dito, hindi siya pupunta rito kung talagang wala siyang pakialam. Hindi nagkukulang si Han Wenling ng mga dekalidad na lalaki, ngunit wala siyang lalaking mahal na mahal niya. Hindi inimbitahan si Han Wenling, ngunit nakapasok pa rin dito nang walang pumipigil sa kanya. Naunawaan ni Tang Yunfan na malamang na nakapasok siya dito sa tulong ng isang inimbitahang panauhin sa bulwagan, ngunit hindi siya nag-abalang imbestigahan ito dahil umalis na siya. I'm sorry, everyone. Please continue to enjoy yourself, and I hope you are not affected by this brief interlude, sabi ni Tang Yunfan sa mga bisita sa bulwagan. Ayos lang.
Ipinakita ng lahat ng mga bisita na hindi nila ito pinansin at nagpatuloy sa pag-inom at pakikipag-chat sa isa't isa. Nang mag-walkout si Han Wenling, sinundan siya ni Guning. Ningning. Gusto siyang pigilan ni Tang Yunfan, pero naputol ang pagshouting ni Leng, Mr. Tang, ayos lang. Alam ni Ningning ang ginagawa niya. Naintindihan din ni Tang Yunfan na ginawa lang ito ni Guning para protektahan ang kanyang ina, kaya umaasa na lang siya na hindi na ito magdulot ng gulo. Maghintay ng sandali, Miss Han. Narinig ni Han Wenling na tinatawag siya ng isang babae mula sa likuran nang makarating siya sa pinto ng hotel. Sabay tigil ni Han Wenling at kinalma ang sarili. Lumingon siya at nakita niya ang isang magandang dalaga na naglalakad palapit sa kanya. Bagamat hindi mukhang agresibo ang dalaga, naramdaman ni Han Wenling na hindi siya kaibigan. Maaari ba akong tumulong? Pagmamalaking tanong ni Han Wenling. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi ni Guning. Umalis si Han Wenling nang hindi na nagdudulot ng gulo, ngunit nag-aalala pa rin si Guning na baka may gawin siyang makakasakit kay Guman sa hinaharap. Hindi siya pamilyar kay Han Wenling, kaya naisip niya na kailangan niyang bigyan ng babala si Han Wenling na layuan si Guman. Sino ka? Bakit kita kakausapin? Sabi ni Han Wenling at medyo masungit kasi ang sama ng loob niya ngayon. Hindi ito pinansin ni Guning, ngunit sinabing, Guning ang pangalan ko, at ako ang biolohikal na anak ni Tang Yunfan. Ngayon ang araw ng kasal ng aking mga magulang. Ano? Ikaw ang biological daughter ni Tang Yunfan. Nagulat si Han Wenling. Hindi siya makapaniwala na may anak na si Tang Yunfan. Akala niya hindi pa nag-asawa si Tang Yunfan kaya imposibleng magkaanak siya. Love child ba ang babaeng ito? Sabi ni Han Wenling sa sarili. Pwede ba kitang makausap ngayon? Tanong ulit ni Guning nang mag-absent look si Han Wenling. Oh, sure, sabi ni Han Wenling. Well, patawarin mo ako kung medyo aggressive ako dahil strangers lang tayo ngayon. Ano man ang nararamdaman mo sa tatay ko, huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa aking ina, walang pag-aalinlangan na sabi ni Guning. Pagkasabi niya nun, kusa niyang nilabas yung magical power niya para ma-stress si Han Wenling kaso hindi seryosohin ni Han Wenling yung sinabi niya. Kahit na si Han Wenling ay isa ring namumukod tanging malakas na babae, siya ay namangha pa rin sa hangin ng kapangyarihan ni Guning. Sa kanyang pagtataka, ang batang babae na ito ay maaaring maging napakalakas sa gayong murang edad. Naunawaan ni Han Wenling na pinoprotektahan ni Guning ang kanyang ina, ngunit hindi siya nasisiyahan sa babala ni Guning dahil hindi niya naisip na saktan ang ina ni Guning. Anong iniisip mo? Hindi ako ang uri ng tao na naglalaro ng dirty tricks para makuha ang gusto nila. Mga ad ng pub future. Natutuwa akong marinig iyon. Hindi agad naniwala si Guning sa sinabi ni Han Wenling, pero sa ugali niya parang wala talaga siyang balak na saktan si Guman. Enhart v Epsilon Pound N. Pagpapalabas ng imahinasyon, isang pagbasa sa isang oras. No matter what, binalaan na siya ni Guning na layuan si Guman. Kung mangangahas siyang saktan si Guman sa hinaharap, tuturuan siya ni Guning leksyon. Hindi ito magandang pag-uusap, ngunit pareho nilang pinahahalagahan ang hangin ng kapangyarihan ng isa't isa. Oh, Miss Han, napansin ko ang peklat sa palso mo, biglang sabi ni Guning. Nang marinig iyon, si Han Wenling ay natigilan sa isang segundo, at hindi sinasadyang itinago ang kanyang kamay. Nagulat siya na nakita ni Guning ang peklat sa kanyang palso. Akala niya ay may tatago ito ng bracelet. Hindi siya pumatol, ngunit ito ay sanhi ng isang away noong siya ay bata pa. Grabe ang sugat niya noon kaya nag-iwan ng peklat ang sugat. Bagamat wala siyang pakialam dito, umaasa pa rin siyang tanggalin ito kung maaari. Patuloy ni Guning, Miss Han, kung gusto mong tanggalin, I strongly recommend Cola Ineteo. Mayroon itong uri ng ointment na napakabisa sa lahat ng uri ng peklat. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong hanapin ang tatak sa internet upang malaman ang higit pa tungkol dito. Ginawa iyon ni Guning hindi lamang dahil sa kabaitan, kundi dahil umaasa siyang mababawasan nito ang galit ni Han Wenling kay Guman.
Sabay liwanag ng mata ni Han Wenling. She was willing to try if it was really that effective. Miss Han, sana makahanap ka ng lalaking magmamahal sa iyo at gusto mo ring makasama habang buhay, sabi ni Guning sa dulo, saka naglakad pabalik sa bulwagan. Iginalo ni Han Wenling ang kanyang mga labi, ngunit walang sinabi. Hindi siya tanga, at naintindihan niya na ginawa ito ni Guning para kay Guman, pero hindi niya kinasusuklaman ang ugali ni Guning. Kung tutuusin, kung talagang mabisa ang ointment na inirekomenda sa kanya, magpapasalamat din siya sa Guning. Nakasubok na siya ng maraming ointment dati, ngunit hindi ito gumana ng maayos. Nag-alinlangan si Han Wenling sa payo ni Guning. Nang tumalikod na siya palabas ng hotel, may naisip siyang ideya. Sandali, ano nga ulit ang pangalan niya? Guning. Biglang naramdaman ni Han Wenling na parang pamilyar ang pangalan at medyo pamilyar din ang Guning, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita si Guning noon. Oh, hindi ba ang babaeng Josagu? Sa sandaling ito, isang nasasabik na boses ng babae ang tumunog at nagpaalala kay Han Wenling kung sino si Guning. Si Guning ay tiyak na Diyosa na si Go, ang kilala, talentadong babae at sikat na idolo sa internet. Marami nang narinig si Han Wenling tungkol sa Guning, at hinangaan din niya ang pambihirang kakayahan ni Guning. Mula pa noong bata pa si Han Wenling, siya ang palaging pinakanamumukod-tanging isa sa kanyang mga kapantay. Sa hindi inaasahan, nalampasan siya ni Guning. Higit sa lahat, si Guning ay biological daughter din ni Tang Yunfan. Sa pag-iisip niyan, medyo gamaan ang pakiramdam ni Han Wenling, pero nagtagal pa rin siya para makamove on. Kahit na curious siya sa katotohanang may biological daughter na si Tang Yunfan, ayaw niyang sayangin ang oras niya sa pagchichismisan. Walang pag-aalinlangan, umalis ng hotel si Han Wenling. Ang babae ay talagang Josagu. Napakaganda niya. Nanghihinayang ako na hindi ako nagpakuha ng litrato kasama siya. Nang bumalik si Guning sa bulwagan, si Leng Xiaoteng ay sabay na naglakad patungo sa kanya. Kamusta? Sinabi niya na hindi siya ang uri ng tao na naglalaro ng mga dirty tricks para makuha ang gusto nila, sabi ni Guning. Since she's the heiress of the Han family, I think hindi siya gagawa ng bagay na makakasakit sa benepisyo ng Han family. Hindi kasing impluwensya ng Tang family kung tutuusin, Leng Xiaoteng said to comfort Guning. Si Guning ay may parehong ideya. Naunawaan ni Tang Yunfan na kayang lutisin ng maayos ni Guning ang problema, kaya hindi na niya tinanong si Guning tungkol dito nang makabalik siya. Kung talagang gagawa si Han Wenling para saktan si Guman, nagawa rin siyang pigilan ni Tang Yunfan. Sa sandaling sumakay si Han Wenling sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Cola Ine. Nabasa niya ang hindi mabilang na mga positibong komento tungkol dito, na ikinagulat niya. Naisip ni Han Wenling na malamang nasubukan niya ito. Nang walang paligoy-ligoy, sinabihan ni Han Wenling ang kanyang tsuper na i-drive siya para bumili ng ointment na ginawa ni Cola Ine. Gayunpaman, nagpunta sila sa ilang mga batika, ngunit ang ointment na ginawa ng Cola Ine ay wala ng stock. Ito ay masyadong sikat, kaya ito ay nabili kaagad. Inabot ng mga araw para makagawa ang pabrika ng parmasyutiko ng mas maraming produkto, kaya kinailangan niyang maghintay ng ilang araw. Nagulat muli si Han Wenling sa kasikatan nito, at nagkaroon pa ng ideya na makipagtulungan kay Cola Ine. Ang hindi niya alam ay Guning pala ang may-ari ng Cola Ine, at baka ma-disappoint siya kung alam niyang hindi siya makikipagtulungan sa kanya ni Guning. Nagpunta si Han Wenling sa malapit sa lungsod pagkatapos, at sa wakas ay bumili ng ointment. Nang ilapat niya ito sa peklat sa kanyang palso, medyo komportable siya. Umaasa siyang gagana ito sa pagkakataong ito. Sa huli ay nagkaroon ng pagkakataon si Jiang Yutong na lapitan si Tang Jiang nang lumabas siya ng kwarto ng mga lalaki. Hay, Jiang. Pumunta na rin si Jiang Yutong sa ladies' room nang umalis si Tang Jiang papuntang men's room para daw nagkataon lang nang makita siya sa labas. Alam na alam ito ni Tang Jiang, ngunit wala akong masabi tungkol dito. Hay, sabi ni Tang Jiang,
Pagkatapos ay umalis ka agad. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Jiang Yutong na umalis ng mag-isa, at sinundan siya ng walang pagkaantala. Jiang, kailan ka babalik sa Bansaway? Sa ilang araw, sabi ni Tang Jiang. Totoo nga, ilang araw na lang lilipad na si Tang Jiang pabalik sa Bansaway. Dahil kailangan pa niyang tapusin ang kanyang pag-aaral at namiss din niya ang kanyang kasintahan matapos na magkahiwalay ito ng halos 2 buwan. Bakit kailangan mong bumalik ka agad? Nagtaas ng boses si Jiang Yutong. Jiang, pwede ba kitang bisitahin doon sa bakasyon mo? Hindi pa ako nakakapunta sa bansa. Nakasimangot si Tang Jiang. I'm sorry, masyado akong abala sa bakasyon at malapit na akong magtapos sa aking universidad, kaya kailangan kong maghanda para sa aking internship. Tang Jiang was rejecting her. Naunawaan iyon ni Jiang Yutong, at nalungkot, ngunit hindi niya ipinilit, kung sakaling may masamang impresyon sa kanya si Tang Jiang. Yutong, bakit hindi ka bumalik sa side ng magulang mo, o makipag-chat kay Jaman? I'm sorry but I've got to go, sabi ni Tang Jiang at iniwan si Jiang Jaman. Bagamat medyo naiinis at bigo si Jiang Yutong, wala siyang magawa, at pinanood si Tang Jiang na naglalakad palayo. Nang matapos ang party, nagsisyalisan na ang mga tao. Hey, boss, libre ka ba ngayong gabi? Bakit hindi ka sumama sa amin? Tanong ni Panziro kay Guning. Matagal na rin silang hindi nagtitipon. Pwede ka nang mag-enjoy. May kailangan akong harapin, sabi ni Guning. Sige, see you next time. Sabi ni Panziro at umalis kasama ang mga kaibigan niya. Babalik ka ba sa bahay ng pamilyang Tang? Tanong ni Cao Wenshin sa kanya. Nope, manunood tayo ng pelikula. Sasama ka sa amin? Tanong ni Guning. Binalak niyang manood ng pelikula kasama ang kanyang mga kaibigan. Ilabas ang. Nasa mga sinehan ngayon ang walang katapusang katatakutan, at kinailangan itong panoorin mismo ni Guning sa isang teatro. Marami ng tao ang nakapanood na ng mga pelikula, at nag-iwan ng maraming positibong komento tungkol dito. Ang takilya ng premiere ng pelikula ay hindi kalakihan, ngunit hindi rin masama. Malaki ang posibilidad na makaakit ito ng mas maraming tao na panoorin ito sa mga sinehan. Inaprubahan ito ng mga taong nakapanood na ng walang katapusang katatakutan, na pumukaw ng interes ng mas maraming tao dito. May mga nagsabi na sobrang nakakatakot ang Infinite Horror at muntik na silang umihi. Bilang karagdagan, ang kwento ay napakakaakit-akit din, na bihirang makita sa mga domestic na pelikula. Mataas din ang kalidad ng pag-edit ng walang katapusang katatakutan, at napakaposibleng maging blockbuster ito. Kahit super nakakatakot ang pelikula, marami pa rin ang nagsabi na willing silang panoorin ito ng 2 beses sa mga sinehan. Nang sumikat ang pelikula sa internet, parami ng parami ang bumili ng tiket at inaabangan ang panonood nito. Ang ilan ay nag-record pa nga ng ilang bahagi ng pelikula gamit ang kanilang mga telepono at naipost ang mga ito sa Weibo, na nakakuha ng atensyon ng mas maraming tao. Sa pagkakataong iyon, ang mga tiket sa pelikula ngayon ay nabook na lahat. Gayunpaman, ang pamilyang Tang ay nagmamay-ari ng isang sikat na teatro. Kaya si Guning ay bumaling kay Tang Yunfan para sa tulong, at ang teatro ay nagayos ng isang VIP screening room para sa kanila ng sabay-sabay. Ang VIP screening room ay walang laman sa halos lahat ng oras, dahil ito ay karaniwang inookupahan ng mga mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana para sa mga petsa o panukala. Pelikula. Anong pelikula? Curious si Cao Wenshin. Bakit kailangan mong manood ng sine kasama ang napakaraming tao? Sa mata ni Cao Wenshin, dapat silang pumunta sa isang bar para magsaya ng magkasama. Walang katapusang katatakutan. Nasa mga sinehan na ito ngayon. Maaari tayong magsaya ng magkasama pagkatapos mapanood ito, sabi ni Guning. Ang pelikula ay humigit kumulang 70 minuto ang haba, at maaari silang magmaneho papunta sa Fengshan Shopping Mall. Kapag natapos na ang pelikula, 9:30 PM na pala, na maaga pa. Lagi silang nag-e-enjoy na lumabas pagkatapos ng 10 PM. Oh, sabi ni Cao Wenshin, sasamahan kita.
Ito ang unang pelikula na ginawa ng iyong kumpanya pagkatapos ng lahat, at ako ay dapat na sumusuporta. Pagkarinig niyon, lahat ng kaibigan ni Cao Wenshin ay nagsabing sasama sila. Anong klaseng pelikula yan? Tanong ni Gao Chengyan. Horror film, sabi ni Cao Wenshin. Nakakatakot ba talaga? Nanigas si Jiang Zesheng sa takot. Inilibot ni Zhu Yuanzhen ang kanyang mga mata kay Jiang Zesheng. Halika, magpakalalaki ka. Paano kung ang iyong magiging kasintahan ay gustong manood ng isang horror film at hilingin sa iyo na protektahan siya? Sabi ni Anran. Ang iba ay nagtawanan lahat, ngunit si Jiang Zesheng ay hindi nasisiyahan at nagreklamo, bakit hindi matatakot ang mga lalaki sa mga horror films? Hindi lang ako ang lalaking takot sa horror films sa mundong ito. Duwag ka, tumawa si Zhu Yuanzhen. Sa katunayan, wala silang ideya kung gaano nakakatakot ang walang katapusang katakutan. Kung alam lang nila yon, hindi sana nila pinagtatawanan si Jiang Zesheng. Nang halos wala na ang mga bisita ay lumapit muli si Jiang Yutong kay Tang Jiayang. Umalis na rin ang mga kaibigan ni Tang Jiayang sakay ng kanilang mga sasakyan, at tanging si Tang Jiakay lang ang nakatayo sa tabi niya ngayon. Jiayang, bakit hindi tayo sabay na manood ng pelikula? I heard that there is a good horror film which is in theaters today, sabi ni Jiang Yutong at umarte na parang isang 3 taong gulang na batang babae, ngunit hindi ito umubra sa harap ng Tang Jiayang. Ang magandang horror film na gustong panoorin ni Jiang Yutong ay talagang infinite horror. Salamat, ngunit kailangan nating harapin ang ibang bagay, sabi ni Tang Jiayang. Actually, nawawalan na ng pasensya si Tang Jiayang, pero kailangan niyang pigilan ang galit niya. Gayunpaman, hindi na nakatiis si Tang Jiakay. Jiang Yutong, hindi mo ba kayang layuan si kuya? Kung gusto mong panoorin ang pelikula, panoorin mo ito. Hindi single si kuya at may girlfriend na siya. Dapat alam mo yan. Ikaw, si Jiang Yutong ay nakaramdam ng pananakit at pagkaagrabyado. Ano? Tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap namin. Hindi kami tanga. Kung maglakas loob kang asarin ang aking kuya, ipinapangako ko na babalikan ko ang iyong pamilya, sabi ni Tang Jiakay sa tonong pagbabanta. Si Jiang Yutong ay galit na galit, ngunit hindi nang ahas na makipagtalo laban sa Tang Jiakay. Noon pa man ay alam na ni Tang Jiakay ang tungkol sa pagmamahal ni Jiang Yutong kay Tang Jiayang, ngunit hindi niya ito binalaan noon pa man. Sa kabaligtaran, nasiyahan pa nga siya ng paulit-ulit na tanggihan ni Tang Jiayang si Jiang Yutong. Gayunpaman, kailangan niyang manindigan para itaboy si Jiang Yutong ngayon. Walang pag-aalinlangan, hinailan ni Tang Jiakay si Tang Jiayang at naglakad palayo. Si Jiang Jiaman na nakatayo sa hindi kalayuan ay naglakad papunta kay Jiang Yutong sa sandaling ito. Nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon na pagtawanan si Jiang Yutong ngayon. Si Jiang Jiaman ay hindi isang manggugulo, ngunit gustong-gusto niyang pagtawanan si Jiang Yutong, na isang kaaway sa kanyang paningin. Gusto mo pa bang manood ng pelikula kasama ang iyong kuya? Hindi ba dapat gawin mo yon sa boyfriend mo? Panunuyan ni Jiang Jiaman. Iwanan mo akong mag-isa. Naglabas ng galit si Jiang Yutong kay Jiang Jiaman. Kahit alam niyang walang kabuluhan, hindi niya maiwasang lumapit kay Tang Jiayang nang makita siya nito. Hindi naging madali para sa kanya na makilala si Tang Jiayang, kaya bawat minuto ay sinusubuan niya kapag nagkita sila. Bakit? Ngumisi si Jiang Jiaman, pagkatapos ay naging seryoso. Hindi mo ba narinig? Binalaan ka ni Jiakay na layuan mo si Jiayang. Huwag kang gumawa ng anumang gulo para sa pamilyang Jiang at parusahan ako sa iyong katangahang pagkakamali. Si Jiang Jiaman ay hindi gustong makipag-away sa mga kapatid.